Wow, amen. Great song, amen. Yan, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, talagang hindi pwede na wala kang papasalamatan sa Diyos eh. No? Wow, great song, amen. I hope that prepares your heart and your mind for the listening of the Word of God. Are you ready for the preaching? Amen. Shall we all stand up please and let's welcome our preacher this evening, Sir Randy Dingding. Thank you, Sir Maki. Kayo, magandang gabi po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa privilege na maranasan po yung ganitong kaba. Okay po, hindi na po tayo magtatagal dahil kanina pa ako nilalamig. Tayo po ay magbabahagi po ng salita ng Diyos sa gabing ito. At ako po ay nagpapasalamat sa pribileyo po at sa pagtitiwala po ng ating pastor na ako po ay makatayo sa kanyang pulpito at makapagbahagi po ng salita ng Diyos mula po sa Biblia. Okay po, so di na po tayo magtatagal. Tayo po ay magbabasa na po ng Biblia na gagamitin ko po sa ating pong text at aking pong magiging mensahe. Mula po sa Book of Proverbs, chapter 6, 6:20 and 23. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. 23. For the commandment is a lamp, and the law is a light, and reproofs of instruction are the way of life. Hindi po, tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa inyong pong pinagkaloob, sa inyong pong pag-iingat na ang inyong mga anak ay narito po sa bahay-sambahan. Salamat po Panginoon at ang bawat isa ay nakarating po ng maayos at nabigyan po ng pagkakataon na kami po ay makapagpuri sa araw na ito, O Diyos. Kayo pong manguna Panginoon sa mensahe na aking pong ibabahagi. Bigyan niyo po kami ng maayos na puso sa pagtanggap ng mensahe, Panginoon, upang maging kalakasan po ito sa aming pong buhay Kristiyano po, Panginoon. At kayo pong may taas namin sa gabing ito, O Diyos, dalangin po namin na kayo po ang manguna. At patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala, ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay pwede nang umupo. Ay kayo pala. Okay, so dyan po sa binasa po nating text at every Wednesday po ang ibinabahagi po ngayon ang series po na tinuturo ng pastor about po sa children's ministry na kung saan ito po yung ating pong magiging lesson po ngayon, ang kahalagahan po ng ministry po sa mga bata, sa pagtuturo po ng mga bata at kung saan dito po sa church ay patuloy po nating hinuhubog yung mga bata at yung mga kabataan. So mula po dyan sa binasa po nating verse sa Book of Proverbs, so dito po ay makikita po natin, so patungkol po lagi sa anak. So itong pong Book of Proverbs ay sinulat po ni King Solomon. So kung makapansin po natin, so araw-araw po natin binabasa yung Book of Proverbs, lagi pong patungkol sa anak ang binabanggit ni King Solomon. So ibig sabihin, kung anak po, ibig sabihin sa tahanan po yan. At siyempre ang anak po ay unang namumulat sa tahanan, hindi po sa eskwelahan. Kaya po ang pagtuturo po sa mga bata ay nagsisimula po yan sa tahanan. At nagsisimula po yan sa maagang edad ng mga bata. Sa maagang edad ng mga bata, at sila po at ang unang guro o teacher ng mga bata ay ang magulang. Ang father, ang tatay, at ang nanay. So, ibig sabihin po, dito po nagsisimula para po ang kabataan o yung mga kabataang lumalaki ay nagsisimula po sa pagiging bata. So, sa pagiging bata, doon na po inuumpisahan ang pagtuturo, hindi po sa school. So, sa school po, nagsimula po yan sa nursery. So, anong edad po yung nursery? 5 years old. Pero po sa bahay, di ba? So, minsan baby pa lang. Wala pang old, months pa lang, di ba? Minsan may nakita tayo na hindi kinukonsinti yung pag-iyak ng baby, di ba? So tinuturuan na agad.
Diba? So dito po sa Book of Proverbs, makikita po natin na kung saan dito po patungkol po ito sa pagtuturo. Na kung saan, ang sabi ng Biblia, "My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother." Diba? Yung teacher at tinutukoy po dito. Diba? Yung teacher at ang anak, ang estudyante ay ang anak. So, sinabi po ni King Solomon, huwag kakalimutan yung father's commandment at yung law of thy mother. Huwag baliwalain kasi napaka-importante po nito. So, dito po sa verse 23 naman, binabanggit po dito na, "For the commandment is a lamp." Is a lamp. "And the law is light. And reproof of instruction are the way of life." So, makikita po natin yung commandment is a lamp at yung commandment, ito po yung itinuturo ng Father. Ba? So, dito po, pinifigure dito yung lamp as a commandment. As a commandment. At dito naman po yung light, pinifigure po dito yung is a law. Na kung saan, ito po yung itinuturo sa tahanan at itinuturo sa mga bata. So dito po nagsisimula ang pagtuturo. Kanina po, habang nagpa-practice po yung mga bata, papunta dito. So, may nag-command na pumila. Nakita ko, ang dali nilang i-command. Agad-agad silang sumunod. Ikinumpara ko doon sa area na siguro talagang walang pagtuturo na gaya ng tinuturo ng mga magulang na nandito po sa simbahan. Pag nagtuturo ako doon, ay grabe yung aking saway. Mas marami yung saway kaysa sa pagtuturo. Mas marami yung saway kaysa sa pagtuturo. Parang natututo sila doon sa pagiging pasaway nila. So yun yung kanilang nakatandaan. Yung tinuturo, halos di na nila matandaan. So malaki po ang pagkakaiba na ang mga bata ay nahubog sa tahanan at itinuturo agad yung commandment at yung law, yung commandment of thy father, yung law of thy mother. So yun po yung unang natutunan, di ba? So dito po makikita po natin yung commandment, may kinuha pong isang meaning ng commandment, a statement of what to do that must obeyed by those concerned. So yan po. Tinuturo yung pagsunod doon. Diba? Kailangan ituro po yung sunod, yung commandment, which is, yun ay nanggagaling sa Father, which is yung po yung lamp. At yung lamp po sa Old Testament ay ano po sa kanila yan yung sinisimbolize po nito yung lamp sa Scripture as a guidance. And then yung light naman po, ito naman po ay similar, yung law ay hinalin tulad po yan sa light na kung saan yung light ay nag-illuminate, illuminate the way, yung daanan. So sa Old Testament po ay napakahalaga po ng lamp. Dahil sa Old Testament po, wala pa pong Meralco noon. So wala pang mga ilaw sa poste. Kaya napakahalaga po sa kanila ng lamp. So kahit saan sila pumunta, pagkagabi, kailangan nila ng lamp. At ang lamp, siyempre po, pagka may lamp, dapat may light. Diba? So kung walang lamp, hindi pwede magkaroon ng light. At dito po pinifigure dito yung Father as a lamp, o yung commandment as a lamp, at ang itinuturo pa ng Father is about the lamp. So dito po, yung lamp po, hindi po pwedeng sindihan, hindi po pwedeng magkaroon ng light kung walang lamp. Ibig sabihin yung light ay siya po ay umaasa doon sa lamp. So doon siya kukuha ng light mula sa lamp, which is yung tinuturo ng Father. So sa Old Testament po, ang mga tao noon ay may malaki silang takot pagdating po sa kadiliman.
So, sa Old Testament, ganun po yan. So, napaka-importante po ng lamp sa kanila. So, yung light, hindi siya pwede magkaroon ng liwanag kung wala ang lamp. At ang lamp naman, siyempre, kailangan po niya ng gas or oil. Kasi hindi rin naman sisindi yun kung walang oil. So, saan naman kinukuha yan saan naman po doon po, baga, yung lamp, yan po yung source ng light. So ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkahiwalay ng lamp at saka ng light. Ibig sabihin, pareho sila kailangan sa pagtuturo. Okay? So, yung commandment is a lamp like, katulad po ng lamp, ito po ay ginagamit para sa kadiliman. Diba? Sa paglalakad, pagka ikaw ay nasa dilim, kailangan mo ng lamp na mayroong sinde o mayroong light. Paano po yan? Di ba? Kung halimbawa, naglakad ka sa dilim. So, yung lamp, kung maglalakad ka sa dilim at lamp lang, walang liwanag, hindi mo makikita yung daanan. So, kinakailangan ng light. Kailangan ng sinde. Yung lamp para makita yung daanan. At yung light nanggagaling sa lamp. At pagka meron ganito, pwede ka na maglakad sa daan at makikita yung kung ano mang saan ka man pwedeng mapunta. At sa paglalakad mo, meron maaaring pwede kang matalisod. At si light ang magtuturo, oy, merong lubak. Diba? Siya magsasabi sa iyo na, oy, merong lubak. Merong bato, mag-ingat ka. Diba? O, doon sa may unahan, mayroong doon, bangin. So, may kita. Kumbaga, sa lamp, at saka sa light, so makikita mo na ikaw ay, pagka meron ka nito, ikaw ay meron kang protection. Diba? Makikita agad yung protection, so pagka meron ka nito, kaya mapalad yung mga kabataan na nandito po sa church na kumpleto po ang magulang. At ang itinuturo ay yung tinuturo po ng ating mahal na pastor o ng pulpitong ito. Okay, so napaka-importante po ng light. So dito po, makikita po natin, so ganyan po yung law is light. So ibig sabihin, ito po yung God's law offers broader illumination, making clear the difference between right and wrong and clarifying your path and duty. Yung path pala, hindi path. Path, yung way. Nagulol ako doon. And reproof of instruction are the way of life. Ito po yung correction naman, corrective discipline that comes from following this teaching is what lead to a life, helping you to avoid sin and stay on the right path. So ang dito po yung light, baga ang trabaho po ni lamp, siya po yung magbibigay ng commandment. Siya po yung magbibigay ng commandment, siya po yung magsasabi ng anong gagawin sa mga anak, diba? Manggagaling po sa tatay o sa lamp. O yung lamp, yan po yung magbibigay ng commandment. Sa kanya po nanggagaling yung commandment na bibigyan ng liwanag ng light. Diba? So, yung aking pong pamagat, ang aking pong mensahe is about the role of the parents in guiding the life of their children. Ano ba yung role ng magulang sa kanilang mga anak sa pagtuturo, diba? So hindi pwedeng kung ano-ano lang itinuturo. Ako dati nung wala pa ako sa church, unbeliever pa, bata pa ako noon. So kompleto naman ng magulang. Yung tatay ko noon, nakakatikim lang ako sa tatay ko noon ng palo pagka nalasing siya at naalaala niyo yung kasalanan ko. So, naalala ko. Doon lang ako nakakatikim. Nung nakita ko ng gano'n, siyempre pag alam ko nung lasing na yung tatay ko, nagtatago na kami. Kasi minsan nakaranas ako sa niya talaga na bata pa ako noon, inutusan niya ako.
Tapos separated sila ng nanay ko. Inutusan niya ako at di ko sinunod. Naalaala niyo yung kasalanan ko. Binugbog ako ng tatay ko, siguro mga ano ko noon. 8 years old. Binugbog ako ng tatay ko noon. Ang bahay po namin noon sa tatay ko, mula dito hanggang sa kabilang kanto. Binugbog niya ako noon, tapos patayo, hanggang sa tatayo, dadapa, hanggang sa makarating kami doon sa bahay na tinirahan ng nanay ko. Ganon, binugbog po ako noon. Kaya nung sa mga susunod na nalasing na siya, nagtatago na ako. So doon lang po ako nakakatikim sa tatay ko pagkalasing. Pati yung mga kapatid ko. So pagka hindi siya lasing, wala akong marinig. Wala akong instruction na marinig. Wala akong discipline na nakukuha. Wala akong matanggap mula sa kanya. Kasi ano siya parang buhay niya, barkada, inom. So pagka nauwi siya ng bahay, lasing. So bihira lang kami magkasama na nakakausap niya kami. O nadidisiplina, o natuturuan. So tahimik din yung tatay ko, katulad ko, tahimik ako. Kaya ganun po talaga. Wala rin pong nagturo sa kanya. Wala pong nagturo sa tatay ko na gano'n. Nakatulad na tinuturo po dito. Siguro marahil kung hindi ako napunta dito, gano'n din ako. Katulad din ako ng tatay ko. Yun ang matutunan ko sa buhay ko. Diba? Hindi ko matuturuan yung anak ko. Tungkol sa disiplina, hindi ko sa nadidisiplina. O siguro kung pag mamalo ako, pag lasing siguro din ako. O ganun lang. Well, doon lang yung nagkakaroon ng lakas ng loob yung tatay ko pagka nalasing siya. Kasi pag nalasing yun, doon siya na makwento. Pero kung nalanasan kong malasing, di ba makwento eh. Malasing man o hindi talaga ako makwento. Ganun po. So, yun po. So, mahirap po yung gano'n na wala kang pinanggagalingan, wala kang nautunan, wala kang gagayahan, o wala kang sa nangyari noon, diba? Pati yung nanay ko, so wala rin siyang nagsarili siya ng kanyang ituturo sa amin. Diba? So wala siyang pinanggagalingan ng kanyang itinuturo. Wala siyang pinanggagalingan ng kanyang itinuturo. So ganun sila noon. Pag nag-away, yung nanay ko, ibang nagtuturo sa kanya, iwanan mo yan. Ganon. So may ibang nagtuturo sa kanya. Kaya pag nag-aaway sila, nagkabugbugan, lalayas yung nanay ko. Tatakas yan. Tapos may iba siyang, si walo kayo magkakapatid, meron siyang ibang anak na bibitbitin, yung iba iiwan. Ako madalas ako maiwan, kaya lang tumatakas ako, sumusunod ako sa kanila. Yung ganun po yung ginagawa ko noon, bata pa ako. So madalas ganun. Pag nag-aaway sila, alis yung nanay ko. Kasi, siyempre, pagka may, halimbawa, kamag-anak, diba? Kamag-anak ang nakakausap ng nanay ko. Kamag-anak ang nagbibigay ng, doon siya nakakuha ng light sa, baka doon siya nakakuha ng kanyang gagawin sa iba. Kaya ang decision niya, siyempre, umalis. So, ganun lagi sila pag nag-aaway, hiwalay. So, yun ang nakita ko. Pero salamat sa Diyos, yung mga kapatid ko, hindi naman nag-aaya na tuwing mag-aaway ay maghihiwalay. So, yun nga lang, maagang nabalo. Maagang nababalo yung mga kapatid ko. So, yun po. So, mahirap po na ang isang anak ay wala pong nakikita o wala pong natatanggap na katuruan mula po sa magulang. So, wala pong natatanggap. So the role of the father should be the source of light that illuminate one's life. Ano yung role sa father? Anong role ng isang tatay? Should be the source of light. So dito po, yung itinuturo po dapat ng tatay, hindi po basta-basta, hindi kung ano-ano lang ang itinuturo. Dito po sa Bible, ang itinuturo ay ang salita ng Diyos, yung commandment, God's commandment. Yung salita ng Diyos, yung itinuturo po dito sa church, yung natatanggap po nating mensahe dito sa church, yun po dapat ang itinuturo. Hindi po kung ano-ano lamang ang itinuturo. Yun po yung ibig sabihin niyan. Yung light, alam natin kung sino po ang light, di ba? Ang Panginoong si Kristo. So, sino yung itinuturo? Dito sa simbahan, ang pangunahang itinuturo, walang iba kundi ang ating light.
yung light ng ating puso. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So, ang role ng isang tatay, baga sa kanya nanggagaling, yung source ng light. So, ang tinuturo ng light, so yung light, yung nanay, so saan siya kumukuha ng liwanag? Doon sa tinuturo ng tatay, doon sa lamp. Okay? So, ganun po yan. So, saan po nanggagaling yung itinuturo ng tatay? Siyempre po yung reproof. Sa gaya po ng sabi ng Biblia sa 23, yung reproof of instruction are the way of life. Way of life. Yung reproof, yan po ay way of life. Ano po ba yung reproof? Kanina sinabi ko, yan po ay the corrective discipline that comes from following the teaching. Diba? So yung correction po dito, hindi po to yung tawag nito, punitive or yung sakit o yung yung masakit, di ba? Ito ay correction, kundi ito ay ang discipline dito, ito po ay correction na tinatawag. So tayo po siyempre po sa bahay, ang anak ay lagi pong nakakausap pagdating po sa correction. Pag may kasalanan, merong correction. So sa correction, kasama dyan ang discipline. So pagpapahayag ng pagmamahal ng magulang. Yung correction at yung disiplina, yan po ay pagpapahayag ng pagmamahal. Diba? So hindi po yung pagpaparusa, yung reproof dyan. Hindi yung pagpaparusa, kundi yan po ay correction, yan po ay pagdidisiplina. Yan po dapat ang naituturo sa mga bata. At yan po yung yung light na nakukuha, yan po yung liwanag na nakukuha po ng light mula po sa lamp. So, ano pong trabaho ng isang nanay naman? The role of the mother should be a provider of a wide understanding or broader understanding of God's will. So, yun mo naman po ang trabaho ng isang nanay, to provide a wide understanding. Ano po yun? Paano po ginagawa yung yung understanding? Wide understanding, ibig sabihin po yung malawak na pangunawa. So yan po yung talaga ng mga nanay, maunawain, di ba? Kaya nga tinawag silang tawag? Konsentador. Diba? Ganun po kalawak kasi ang pangunawa ng nanay. Sila po yung binigyan nun. Ngayon, pagka ang nagulang po, ang nanay, ay hindi nanggagaling yung kanyang tuturo doon po sa tatay o sa tatay na kanya natutunan ay yung itinuturo po ng church. Yung kanya natutunan po dito sa church, yung commandment na nanggagaling po sa church na itinuturo po ng ating pastor at ng iba pang mga preacher na tumatayo po sa pulpitong ito. So, doon po kumukuha dapat yung nanay. Ibig sabihin po, hindi po dapat sila magka-kontra. Kaya walang mangyayaring pagka ang nanay ay umaasa siya doon sa kanyang lamp o yung light, umasa siya doon sa kanyang lamp, walang kontra, walang away. Hindi confused yung itinuturo sa mga anak. Pero kung minsan merong ganun talaga nangyayari, di ba? may confusion. Pagka hindi nanggagaling doon sa lamp yung light. Baka siguro ito delikado pagka ang light ng mother ay kinuha doon sa machine gun. Alam niyo na ano mangyayari. Pag doon siya kumuha ng light, ano nangyayari? Ratatatatatat, ganon po. At ang problema doon, pagka ganon lagi, siyempre iiwas. Di ba? Sino bang binabaril ng ratatatatat na hindi iiwas? Iiwas. Magtatago. Magtatago. Kaya ganon po nangyayari minsan sa mga asawang lalaki. Pagka nandiyan na yung asawang ratatatatat, nagtatago po yan. Iiwas. Iiwasan yung kanyang asawa. Pagtataguan. Ayun, ano nangyari? Hiwalay.
Wala na, di na binalikan. Hindi na binalikan yung niratatat ba naman eh. Ay, ito pa, yung isa. Pinakadelikado. Pagka ang light niya ay kinuha sa Granada, sabog ang bahay, sira ang pamilya. Ganun po. Kaya mahirap po na kung saan ka kukuha ng liwanag. Yung light, hindi po dapat hiwalay yung light sa kanyang lamp. Ibig sabihin, inseparable po yan. Hindi dapat paghiwalayin kasi delikado. Delikado po pagka yan ay magkahiwalay. Distraction. Distraction po ang mangyayari. So pagka may confusion, distraction, hindi lamang silang mag-asawa, kundi siyempre yung mga anak ang unang maapektuhan. Hiwalay ang mangyayari. Kaya nga dapat napaka-importante. Importante po napakahalaga po ng simbahan po sa bawat pamilya. Napakahalaga po ng bawat simbahan ng pamilya dahil po dito po natin nakukuha yung totoong liwanag. Diba? Yung totoong, yung tamang ituturo natin sa mga bata. Bago mapunta yung mga anak natin sa school, meron na po silang nautunan. Diba? Hindi na sila mahirap pasunurin yung obedience. Hindi na mahirap ituro sa kanila. Hindi na mahirapan yung mga teacher nila sa academy. Diba? Bagamat talagang andyan sa mga bata yung tigas ang ulo. Hindi nawawala yan. Pero madali na silang ayusin. Diba? Madali silang ayusin, madali na lang kausapin dahil meron na silang alam patungkol sa obedience. Diba? Meron na silang alam patungkol sa pagsunod. Gaya ng kwento kanina na doon sa Saturday class, diba? Ang hirap pasunurin ng mga bata. Diba? Mga bata na lalo na walang magulang na napunta sa simbahan. Diba? So, yung mga magulang, baliwala. Yung kahit nga yung pagpunta sa parang utang na loob pa natin. Diba? Utang na loob pa natin na sila ay kinakanlong natin, sila ay tinuturuan natin. Diba? So, mahirap turuan yung mga bata na hindi po naturuan galing sa bahay. Ang hirap nilang pasunurin. Maya-maya lang, sa harap-harapan, biglang magaganunan. Diba? So, mahirap po pagka ganun po ang kabataan. Kaya hindi po natin dapat basta-bastahin yung ating pong ministry, yung children's ministry. Napaka-importante po nito sa mga bata. Kanina po sa testimony, may 3 klase ng kabataan na nag-testimony. Yung isa, nagpapasalamat siya ng kanyang magulang, ay nandito, si Sister Aloha, kaya madali siya maunawaan sa ginawa niyang decision. Diba? So, nag-decision siya na maging priority niya ang Bible school. Hindi siya nagpaalam na maalis na siya sa trabaho, pero naunawaan siya ng kanyang magulang. Diba? Kasi yun ang talagang tinuturo. Pero yung isa naman, nahirapan naman siya magpaunawa. Siya naman baliktad naman. Siya naman ang nahirapan magpaunawa sa kanyang magulang, sa kanyang gagawing decision na piliin ang pag-aaral sa Bible school. Diba? So mahirap yung gano'n na yung anak na naninindigan tapos yung magulang ay hindi. Diba? So mabuti na lang yung kabataan na to ay natuto na sa simbahan. Alam niya kung ano yung kanyang magiging priority. Kaya dito po napaka-importante po ng pagtuturo sa mga bata dahil natuturuan po natin sila kung ano yung dapat na maging priority nila sa kanilang buhay. Sa paggawa ng decision, natuturuan na agad sila gumawa ng decision, ng tamang decision. Kung ano yung priority dapat sa kanilang buhay. Ano pa, sino ba may isang nag-testimony? Yun lang, okay na yung dalawa. Diba? So makikita natin yung bunga ng pagtuturo. Si Aloha, bata pa yan, at Sunday scholar pa ba yun o junior no? Alam ko Sunday scholar pa lang yung napunta dito eh. Sunday scholar pa lang yan. So, ibig sabihin, naturuan na nila maaga ni Sir Rudy sa kanyang Ma'am Mayet. Diba? So, at nakita din naman nila kung paano si Ma'am Mayet naging obedient kay Sir Rudy noon. Diba? So, minsan sa kilos pa lang, kahit na hindi magsalita, sa kilos, nakikita, diba? Marami kang matutunan. Natututo ang isang anak. Ang isang anak, natututo yan sa nakikita nila sa kanilang magulang. At doon po nagsisimula yung
doon po nagsisimula ang pagkatuto ng isang anak sa kanilang magulang. Kaya nga po, napaka-importante po ng tinuturo ng church natin. So, hindi na dapat natin baliwalayin yung ating pong ministry sa mga bata, yung pagtuturo sa mga bata, na unang-una sa bahay nagsisimula yung pagkatuto. Sa bahay. Hindi po dapat kontra. Hindi po dapat kontra yung nanay at saka yung tatay. Ano po yan? So, ang nanay, siya po yung magsasabi, siya po yung magpapaliwanag doon sa commandment na ibinibigay ng tatay. Siya yung magpapaliwanag. Pagka hindi naunawaan ng anak, nanay po ang magtatrabaho noon para ipaunawa sa kanyang anak. Siya yung magbibigay ng liwanag. Hindi yung pagka may pinagbawal si tatay, pag nawala na yung tatay, sabihin ng anak, nay, wala na si nanay, wala na si tatay, okay na to. Okay na mag-cellphone kasi wala naman si tatay. Hindi po ganoon. Huwag mong kukontrahin kasi hindi matututo ang bata. Huwag mong kukontrahin yung itinuturo ng tatay doon sa bata. Dahil magkakaroon siya ng confusion. So, pagka nandiyan si tatay, si nanay, okay siya sa tinuturo ng tatay na anak. Pero pagka wala na, yan okay na, wala na si tatay mo. Hindi ganon. So, ang nanay po, ang trabaho po ng isang nanay, siya po ang magbibigay ng liwanag doon sa commandment na hindi maliwanag sa bata. Siya po ang magbibigay ng liwanag. Siya po ang magpapaunawa. Hindi siya ang kukontra. Kasi nga po, yung source ng kanyang liwanag ay nanggagaling doon sa lamp. Pagka hindi doon sa lamp nanggagaling kayong source, saan? Sa iba. Kaya nga, kung sa iba manggagaling, sira ang pamilya. Humahantong sa pagkakahiwa-hiwalay. So yung tatay po, kaya nga dapat, ang itinuturo po talaga ng tatay ay yung prinsipyong itinuturo po ng simbahan. Kasi baka naman, yung nanay, yung prinsipyo niya, yung prinsipyo ng simbahan, tapos yung tatay ay hindi. Di ba? So magkakaroon talaga ng confusion yung mga anak na tinuturuan natin. Kaya mayroong mga anak na lumalabas na hindi sumusunod sa church. Bakit? Dahil doon sa kanyang pamilya, na magkaiba yung itinuturo. Hindi pareho ng kanilang itinuturo. Kaya nga po, sa pagdating po sa pagdisiplina ng mga anak, hindi po dapat kontra ang nanay at saka si tatay. So si nanay, suportado niya po dapat yung disiplina na ginagawa ng tatay. Pero dapat po, yung tatay, yung disiplina niya kanyang gagawin ay disiplina na itinuturo po ng simbahan. Kaya nga po, sa paggawa ng decision, minsan nakabase po yan, yung decision ng mga bata, nakabase po yan sa kung ano itinuturo ng kanyang magulang. Kung ano yung nakikita ng bata sa kanyang mga magulang. Kaya nga po, dito sa church, di ba? So, dito sa church, pagka sinabing hindi ka pa pwede mag-asawa, yun po yung ng ating simbahan. So, kung hindi ka pa karapat-dapat, at kung ano yung standard ng church, pagdating po sa pag-aasawa, yun po din po dapat ang itinuturo ng tatay. So, yun po yung dapat yan po yung magiging batas po niya dapat. At yung batas na yan, o yung commandment na yan, si nanay po ang magbibigay ng liwanag sa bata. Hindi po dapat hiwalay. Kasi mahirap po yan pagka pareho kayo nandito kayo sa church pero magkaiba kayo ng prinsipyo na dala-dala. Diba? Ibagkaiba kayo ng prinsipyo na binibigay sa tinuturuan ninyo. So, hindi matututo. Hindi matututo po ang ating mga anak pagka magkaiba po tayo ng kayong mag-asawa ng prinsipyo sa pagtuturo. Lalo na sa disiplina, pagdidisiplina, minsan dyan nahihirapan ng mag-asawa. Minsan nagiging away. Pag pinapalo ang anak, pinapalo yung anak at umiyak, pag umiyak pa naman yung bata, akala mo pinapatay.
Marunong magdrama yung mga bata. Yan si James, ako. Hindi pa yan nalapatan. Ngawa na yan. Diba? Kala mo, pinapatay. Marinig sa kwarto namin ng mga katabi ng kwarto, kala mo, kinakatay. Hindi pa yun napapalo, huy. Hindi pa. Tapos marinig ng nanay na yan, sasabihin, katayin mo lang kaya, patay mo na yan! Ganon yung maririnig. Ha? O kontrahin. Sige, patay mo yan. Kala mo, ikaw nagbuntis yan. Pinaghirapan ko yun ng 9 months. Patay mo yan. Sige, patay mo na lang. Ganon, minsan magiging reaction ng nanay pagka pinapalo yung bata. Ayun, siyempre, ang bata. Pagka yung bata ganon, ay, ako. Pagka tatakbo kay nanay yan, pag alam na niya may kasalanan, takbo na kay nanay. Yayakap na yun sa likod. Si nanay ang tatamaan ng pamalo. Si nanay ang makakatanggap ng disiplina mula kay tatay. So, siyempre, awa yun. Sila ngayon nag-away. So, mahirap po. Kaya nga po, dapat alam po ng tatay at ng nanay yung kanila pong trabaho, yung kanilang role sa pagtuturo sa mga bata. Kasi nga po, nanggagaling po sa, pag lumabas po yan ng bahay, kung ano yung kanilang natutunan sa bahay, yan po yung dadalhin nila sa labas. Yan po yung kanilang testimony pagdating sa labas. Yan kanilang magiging patutuo. At pag nasa labas na, at di na natin sila nababantayan, di ba? Isa maraming sumbong. Maraming sumbong yung anak mo. Anak mo, nanggigigil ako. Si Jens, maraming sumbong din yun eh. Maraming sumbong yan, araw-araw. Minsan pinalo ko yan. Kasi nga yung drama ng mga bata, pinalo ko yan. Hindi ko pa napalo yan, iiyak na yan. Siyempre, bago natin paluin yung mga bata, kinakausap muna. Di ba? Kinakausap ko yan. Kung anong kasalanan niya. Pagka inulit, minsan warning. Pag inulit mo yan, paluan tayo. May ginawa siyang kasalanan na ulit. Sabi ko, sige. Dapa, 2 palo lang. Dapa, umiyak na. Umiyak na, nag sa kutsyon, umiyak na. Pagka hindi ka dumapa, tatama pa rin sa'yo to. Mamili ka, dadapa ka o hindi. Pag dumapa ka, 2 lang. Pag hindi ka dumapa, tatamaan ka pa rin kahit saan. At higit sa 2. Uy, dami nun. Sakit. Yari. Siyempre, mahirap din naman sa ating pumalo kahit saan, di ba? Pero binantaw ko siya ng gano'n. Di ginawa ko. Di nakatanggap siya ng Diba? Papaliwanag ko siya, ano nangyari sa'yo? Kung sumunod ka, dapat 2 palo lang. Hindi ka sumunod. Usapan natin, pag sumunod ka, 2. Pag hindi, tatama pa rin yung sinturon kahit saan sa katawan mo dahil ayaw mong dumapa at mas marami. Ayun na nangyari, mas maraming palo at hindi lang sa puwet siya tinamaan. Hindi nga siya tinamaan sa puwet eh. Binigyan niya proteksyon yung kanyang puwet. Inatatago naman yun. Yung mukha niya, hindi. Yung braso niya, hindi niya binigyan ng proteksyon. Tinamaan siya kahit saan. Pagkatapos ng paluan, usap ulit. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Di nakarami ka ng palo. Kung sumunod ka ba naman, di 2 lang. Baka isa lang. Kung sumunod ka kaagad, siyempre, masakit sa magulang paluin yung mga anak, di ba? Pero kailangan mo panindigan yung usapan nyo. Panindigan mo yung usapan nyo na ganon mangyayari. So, ganon ang mangyayari. Benda, sabi ni Shimmy. Kinakailangan may pag-uusap bago mangyari yung paluan. 10 days siya sumunod. So sabi sa kanya, dapat maranasan mo yung palo. Dahil pagka hindi mo naranasan ang palo, doon mo maranasan yung palo sa labas. Doon mo maranasan yung palo sa labas. At hindi lang si mama mo at si papa mo papalo sa'yo.
Maraming tao ang pwedeng pumalo sa'yo. Hindi lang palo, kundi bugbog ang aabutin mo. Ha? Sa bahay, palo lang. Pag sa labas, bugbog. Hindi lang bugbog. At sa huli, doon ka sa rehas, maghihimas ng rehas. Pagka hindi mo natikman, hindi mo naranasan mapalo, hindi mo naunawaan kung bakit ka pinapalo, pupunta ka sa kulungan. Doon maranasan yung sakit na dito pa lang ay dapat mong matikman, naranasan. Dahil mas mahirap kung sa labas ka. Mas mahirap pagka ikaw ay sa labas makatanggap ng parusa. Sa bahay, hindi parusa yon, disiplina lang yung pagtuturo. Pero sa labas, pag ikaw napunta sa labas, parusa ang iyong tatanggapin. Pag nakulong ka, ano nangyayari sa kulungan? Maraming bubugbog sa'yo. Hindi palo, kundi bugbog. Bugbog ni Mayor, ni Mayor pala. So, maraming bubugbog sa'yo pag ikaw nasa kulungan. Kaya sa bahay pa lang, matuto ka na. Sa magulang pa lang, dapat matuto ka na sa itinuturo sa'yo ng iyong magulang. Dahil, pagka hindi ka natuto sa bahay, doon mo matutunan sa labas. Mabuti sana kung makukulong ka lang. Diba? Hindi. Kung parusang sa kasalanan may kamatayan, mahirap yun. Diba? Mahirap na magsisi. Mahirap magsisi pag nandun ka na sa labas. Kaya sa loob pala ng bahay, ng mga bata, matuto kayo sa inyong mga magulang. Matuto tayo, kayong mga bata, na may magulang dito sa simbahan, na ang itinuturo sa inyo ay yung tinuturo ng simbahan. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong kukontra. Kasi yan ay para sa inyo, para sa inyong pagkatuto, at yan ay para sa inyong magandang buhay, at kayo ay makakagawa ng maayos na decision sa inyong buhay. Pag nakagawa kayo ng maayos na decision, siyempre, magandang buhay yun. Diba? Pagka ikaw ay gumawa ng hindi magandang decision, anong ibig sabihin nun? Hindi magandang buhay. Taghirap ang tawag doon. Diba? So, ganun po ang mangyayari. Pagka ang isang, ang pagtuturo, ang pagtuturo mula sa tahanan, mula pa ng bata, ay napakalaking ano po yan. Napakalaking impact po yan para sa mga bata. Minsan di lang natin nahalata. Si James dati, sobrang pasaway na ito. Medyo may nakikita na akong ano ngayon eh. Nag-i-improve na siya eh. Medyo di ba kasiyahan ng magulang yun, di ba? Kung makita mo yung anak mo na, medyo tumitino na yung anak ko. Kasiyahan ng magulang yun. Tayo din magulang ang aani nun. Di ba? Pagka nakita natin ang anak natin na maayos, kasiyahan din natin yun. Yun yung magiging sukli. Di ba? Na matuwa tayo sa ating anak, kasiyahan natin yung anak na unti-unting nag-i-improve. So, akala ko, ganun na talaga yung batang yan. Magpasaway na magpasaway. May nagagawa pala. Diba? So, natutuwa ako na nakita ko meron siyang improvement. Meron siyang natututunan. At pagka si James ay nagpasaway, may kita natin, yung lamp kasi, ito ay nagsisimbolize din ng masculine. Kaya ibinibigay po yan sa father, sa tatay. Diba? So, pagka si Beng ay nagmatigas na mula, Randy! Puntahan mo yung anak mo! Ako tinatawag. Sila po, lagi po sila nagpapaluan. Pero, sa akin takot. Kami, bihira na lang kami ni Jess magkakapaluan. Pero ang palo na yun ay grabe din naman. Talagang mararamdaman yung sakit. So, ako tinatawag. Punta mo ngayon yung anak mo. Yung anak mo, punta mo ngayon. Ay, umuwi. Pag ginising, pag ako nang gising, tayo agad. Pero hindi ko man siya napalo na ginising eh. Hindi ko naman napalo na, pero siguro, ayaw na niya mararanas ng masakit na palo. Okay. Kaya nga po ibinigay sa lalaki, sa tatay, yung tinatawag na lamp.
Kasi yan po ay nag-symbolize ng masculine. Pagka may father figure po sa bahay, pag may father figure po sa bahay, makikita mo yung anak na, meron silang yung mas mataas ang respeto sa magulang. Hindi nila babasta-bastahin, lalo na yung kanilang nanay. Diba? So, pagka hinapin nila yung nanay, si tatay, hindi nila basta-basta maapin yung nanay. Hindi nila basta-basta hindi sundin yung kanilang nanay, pagka nandyan ang tatay. So, yan po dapat. So, ang dapat po sa tatay po talaga ay siya po yung dapat na talagang nag-i-stand pagdating po sa katuruan, sa reproof na itinuturo po ng simbahan. So, dito po nanggagaling ang kaayusan po ng isang kabataan. Kaya kanina po, ang ganda na po, sakto sa sila po ng special number, di ba? Yung mga bata, nakakatuwa. Di ba? Natuturuan sila ng ganun. Di ba? Memorize nila yung kanilang kanta. Pagka ganun mga bata po, turuan nyo po ng kanta, memorize, ganun karami. Ang hirap po nun, ha? Kaya ako nga lang, hirap mag-memorize sila. Di ba? Mahirap yun. Naturuan yung mga bata ng ganung kanta na ang ayos ng kanilang performance. Di ba? Sa mga bata. Mahirap yun para sa mga teacher. Pero dahil nga po sila po ay naturuan, sila po ay naturuan na sumunod, sila ay naturuan na maging obedient sa magulang o sino man, yung kanila natutunan sa bahay at na-apply nila sa labas. Kaya ganun, diba? Kasiyahan sa magulang, di ba? Tuwang-tuwa kayo sa mga anak kanina, di ba? Diba? Kumakanta, ha? Si Adasa, lakas kumanta, rinig namin ni tatay niya. So, masaya ang magulang pagka nakita mo yung anak mo na nag-perform ng maigi, ng maayos. Kasiyahan, iba yung kasiyahan ng magulang na makita mo yung anak mo dito. Parang na-amaze ako kanina habang kumakanta sila kasi memorize nila yung kanta. Ang ayos nila ng kanta. Di ba? So, minsan nga yung mas maratanda, di ba? Ang hirap turuan na kumanta. Ang hirap ipamemorize yung kanta. Kaya yung choir, lagi may kopya. Diba? So sila, nakita natin ang ganda ng kanilang performance kanina sa kanilang special number. Nakakatuwa. Sa mga magulang, sigurado ako, tuwang-tuwa kayo. At nakangiti kayo na tinitingnan ang iyong mga anak. Bakit? Kasi nga, naturuan nyo yung mga anak kung paano sumunod at sundin kung sino yung dapat nilang sundin. At yun, hindi magreklamo. So kanina, di ba? So, yung teacher nila, hindi nahirapan sila ipapilahin. May inutusan lang siyang estudyante. Papilahin mo na yung mga classmate mo. Pila agad. Diba? Kahit na hindi teacher yung nagpapila sa kanila, nakapila na sila papunta dito. Bakit? Sinaturuan sila. Sa bahay pa lang, natutunan na nila kung paano ang sumunod. Kung paano mag-obey. Yan yung salita na hindi dapat nila makalimutan, yung obey. Diba? So, lagi nila maalala yung obey at lagi naman araw-araw itinuturo natin yung obedient, yung pagsunod sa mga bata. Kaya sa mga magulang po, kung tayo po bilang isang magulang ay dapat po hindi po tayo magkakontra. Diba? Hindi, inseparable po yan. Yung lamp at saka light, yung tatay, yung kanyang tinuturo, yung commandment na kanyang tinuturo, yung tinuturo po ng ating church, kung tayo taga rito sa church, kung anong prinsipyo ng ating simbahan, yun po dapat yung magiging prinsipyo po natin. Kung anong katuruan, kung anong disiplina tinuturo ng simbahan, yun po yung itinuturo po dapat ng tatay. Kaya ang nanay naman, kung ano tinuturo ng tatay, kung tinuturo ng tatay ay yung prinsipyo ng simbahan, yun din po yung kanyang prinsipyo at yun po yung kanyang bibigyan ng liwanag sa kanyang anak. Siya yung magpapaunawa. Siya yung magpapaunawa sa kanyang anak. Hindi siya yung magiging dahilan para magrebelde ang kanyang anak. Kasi minsan, sa magulang o sa nanay po minsan yata ang dahilan, yung cause ng pagre-rebelde ng bata sa tatay. Pagka nagrebelde na po yung tatay yung anak sa tatay, damay ka, ikaw rin ang aani. Di ba? Ikaw rin ang aani sa ginawa mo. So, ang trabaho po ng nanay ay bigyan, paunawa. Halimbawa, mayroong hindi maintindihan yung anak pagka napalo, dapat suportado mo ang iyong asawa. Kung bakit siya pinalo. Ipapaunawa mo sa iyong anak
kung bakit ka pinalo ng iyong tatay. Kung anong dahilan ng pagpalo, papaunawa. Kasi ikaw yung magbibigay ng liwanag. Ikaw ang liwanag mo magsasabi, anak, mapapahama ka na. O anak, bangin yan ha. Sabi ng tatay mo, mag-ingat ka sa bangin. Huwag kang basta-bastang humakbang dyan sa bangin. Huwag mong subukan humakbang sa bangin. Sabi ng tatay mo yan, dahil pagka hindi mo sinunod si tatay mo, mapapahama ka. So yung nanay po dapat lagi ang magbibigay ng kaliwanagan sa isipan ng bata. Pagka hindi niya naunawaan yung kanyang tatay. Pagka meron siyang hindi naunawaan sa kanyang tatay, so ang nanay po dapat ang magbibigay ng kaliwanagan. So yung rule nilang dalawa, dapat po ay pareho. Hindi po dapat magkaiba. Suportado ng nanay yung role ng tatay at yung role ng tatay, yung po yung pinanggagalingan, yung po yung source na pinanggagalingan ng itinuturo din ng nanay. Yun lamang po, marami pong salamat at nawa po ay meron po tayong naunawaan at nawala na rin yung kaba ko, naubos na. Thank you po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabi ito. O Diyos, salamat po sa mga Panginoon sa pagkakataon. Salamat po sa inyong salita na inyo pong ipinagkaloob na amin pong natutunan. Dalahin po namin na ito po ay makatulong po sa amin sa pagtuturo po namin sa mga bata, Panginoon. Kayo pong patuloy na mangunod sa mga magulang at patuloy po bigyan ng wisdom po, O Diyos. At ganoon din po, Panginoon, yung mga bata. Bigyan niyo po sila ng humble heart sa pagsunod sa kanilang magulang, Panginoon, sa kanila pong itinuturo na sila po, Panginoon, ay matuto mula sa kanilang tahanan, sa kanilang magulang, at bibit-bitin po nila ito sa araw-araw ng kanilang pamumuhay po, Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kayo po patuloy na manguna po, Panginoon, sa mga anak ninyo, Panginoon. At salamat po muli at patawad po sa mga pagkulang pagkakasala at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, ang banal na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe namin po narinig. Thank you, O God, for using Sir Randy. Salamat po, Panginoon, sa kanyang testimony. Salamat po sa inyong pong salita na siya nagpapatunay, Panginoon, na napakahalaga pa rin na matutunan po namin up to this time, Panginoon, the biblical kind of discipline na maibabahagi po namin sa aming pong pamilya. Kaya, Panginoon, sa lahat po na nakapakinig na mensahe po na ito, nawa ay patuloy po itong manatili sa puso't isipan ng inyo pong mga anak, especially to the families, O God, na hindi po magsawa, Panginoon, sa pagdisiplina ng tama para po sa kanilang anak. Maraming salamat po sa simbahan po na ito na kung saan ito po ay pinuproklama at hindi nag-aalinlangan, Panginoon,
sa pagbitaw ng mga gantong klaseng salita. Maraming salamat po. At muli, continue to bless Sir Randy, his family, and his ministry, O God. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Great message. Amen. Amen. Alam niyo po, totoo po yan. Kaya napakahalaga ng biblical discipline. No? Kung bakit, just try to imagine, brethren, yung nangyari na yun sa lugar ng Manila no nakaraang mga rallies na ginagawa nila ay kung may tamang disiplina ang mga bata, walang mga bata doon. Di ba? Kasi kaya may mga bata doon kasi walang nagdidisiplina. Kaya gusto ko po yung sinabi ni Sir Randy kanina pag kayo naman sa mga anak na dinidisiplina, huwag kayong magagalit. Kasi yan ang pinakamalaking tsansa ng buhay ninyo na kayo ay maayos. Ako naman po ay naniniwala na wala namang magulang na basta-basta ka lang hahambalusin. Di ba? Bagamat ganun yung sabi ni Sir Randy. Yun nga, kaya nga nagpapasalamat si Sir Randy kanina sa church na bagamat ganun, kulang sa background when it comes to biblical discipline, still merong simbahan na nagtuturo. Amen? Yan po ang kagandahan, mga kapatid. Kaya kanina, binabaybay ni Sir Randy yung unity ng light and the lamp. Kaya it talks about the parents, no? Binigay sa atin ni Sir Randy yung perfect example, a perfect picture of a unity pagdating sa mag-asawa bilang isang magulang. Kaya pag kayo, mga anak, ay may magulang na nagdidisiplina sa inyo, pasalamatan nyo yan sa Panginoon. Salamatan nyo yan. And alam ko po, may mga team prep tayong kasama dito ngayon. They are in a situation in their life na sila na ay nagtatrabaho. And if some of them, you can ask na had it not been sa kanilang mga magulang na naging stricto pagdating sa pagdidisiplina, baka wala sila sa maayos na trabaho ngayon. Sabi nga ni Sir Randy, kaya mga young people, you should take note of that. Aayawan mo yung disiplina ng magulang mo, anong gusto mo? Disiplina ng magulang mo o paparusahan ka ng mundo? Maganda po yun. Magkaiba yun. Maganda yung sabi ni Sir Randy sa kanyang preaching kanina, ang kaibahan ng parusa at disiplina. I don't know if you get that, no? Parusa at disiplina. Sigurado ko sa disiplina may matututunan ka. Sa parusa, iiyak ka lang. Di ba? Katulad nung nangyari dun sa bata na malakas mambato ng pulis, malakas magmura sa pulis, malakas na manulak ng pulis. Nung dinala sa presinto, ang lakas din umiyak. Di ba? Yan ba ang gusto ng mga anak ngayon? Kaya that is a great preaching, a great reminder for the both of the parents to continue what you are doing as long as it involves the biblical discipline. No po? At ganoon din sa mga anak. At alam natin yan, no, na wala tayo sa kalagayan natin ngayon kung hindi dahil sa disiplina na natatanggap natin sa magulang natin. Amen? Amen! Kaya sa mga anak, I would like to encourage you na ano man ang status mo ngayon, pasalamatan mo. Kung alam mong meron ka natatanggap na disiplina mula sa magulang mo, pasalamatan mo. Mahirap niyan, dinisiplina ka ng magulang mo. Ikaw mismo ang nag-block sa magulang mo sa Facebook. Ikaw ang nag-unfriend. Mahirap niyan, may GC kayong pamilya, nag-left the GC ka pa. Nag-left the group ka pa. Kasi bakit? Dinisiplina ka. Kapatid, sa mga anak na nandito ngayon, you are in a church na kung saan priority at binibigyan tutok ang pamilya. Kaya huwag niyong aayawan kapag ganyan ang mga mensahe na naririnig ninyo. Amen? Amen. Kaya mamaya, after the closing prayer, ay pasalamatan niyo po si Sir Randy for a message na binigay niya po sa atin. Tuwa na si James. Ayan, si James. Sir, wag mo akong sisihin pag ayaw niya umuwi. Baka ako po, mga lalaki kasi hindi siya pinapauwi. Kwento kasi ng kwento na nakakatakot. Ayaw tuloy umakyat mag-isa. Tawagin po natin ang ating mga ushers. Kinikwentuhan nyo kasi na nakakatakot. Yan tuloy. Kasi si James po, sumasama yan sa formation ng mga lalaki. Pag nagkikwentuhan kami minsan ng nakakatakot, iniiwan siya ni Ma'am Beng. Ayaw niya umuwi. Iwan siya ni Ma'am Beng. Akyat na si Ma'am Beng. Si Sir Randy, wala na rin. Ayaw niya umakyat. Ayan. Pero ngayon naantay siya ni Sir Randy. Alright? Sige po, tawagin po natin ating mga ushers.
Para po sa aming mga bisita, ay ito po ay palagian po namin ginagawa. This is the giving of our tithes, offerings, and commitment. And kung kayo po ay hindi handa pagdating po sa bagay po na ito at kayo po ay nabigla, ay wag po kayo mag-alala at hindi po kayo makakapagbigay, hindi po kayo mapapahiya. Sapagkat alam po namin na ito ang mga bagay na hindi nyo po inaasahan sa oras po na ito. But if you want to be a part of this growing ministry, we promise you that whatever amount that you will put in and you will give to the ministry ay gagamitin po namin yan para sa ikalalawak pa ng gawain po na ito. And for the members, let's continue to give our tithes, offerings, and commitment. Kung kayo po ay may mga commitment pa sa Ramos Tarlac at alam